So eto na naman mga sangkay, may mararanasan na naman po ang Pilipinas ngayon na isang napakatinding hagupit. Kaya pinag-iingat po ang lahat ng mga eksperto. Maging alerto daw po ang buong bansa, lalong-lalo na po yung mga medyo mahihina ang katawan ngayon mga sangkay. Mag-iingat po kayo at ito pag-uusapan po natin ang tungkol dito. Mga sangkay, magandang oras po sa inyong lahat, no? Sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay, at lahat po ng nanonood ngayon, mahalaga po na maintindihan nyo itong nagaganap ngayon sa ating bansa. At actually, di lamang po ito sa Pilipinas, kundi sa buong Asia, buong mundo nakakaranas po nito ngayon. Bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito nag-upload po tayo ng mga mahalagang impormasyon, international or globally mga sangkay, binabalita, inihahatid po natin dito para maintindihan nyo yung totoong nagaganap ngayon sa ating mundo. Okay? At umabot na po tayo ng 1.19 million subscribers. Ayan po kung titingnan nyo. Kaya naman kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, no? Alam mo na ang iyong gagawin. Sa mga nanonood po sa Facebook, okay? Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. At ito may papagawa lamang po ko sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, ito sundan nyo na lamang. May ginawa pa kong video, super dali lamang po na ito, okay? So habang kayo ay nanonood, may makikita po kayong tatlong tuldok bandang itaas. Check nyo na lamang mga sangkay sa inyong mga cellphone. Makikita nyo yung tatlong tuldok bandang itaas sa video na to, sa actual video na to. I-check nyo po. Tapos pindutin nyo po yung tatlong tuldok. Then may lalabas na show more. Pipindutin nyo rin po yung show more. Okay? Napakadali mga sangkay. Okay? Sana nasundan po ng lahat. Ngayon ito na nga po. Medyo nakaka-alarma na itong nangyayari sa Pilipinas, mga sangkay. Focus po tayo sa ating bansa. Doon nangyayari po ito sa ating mundo ngayon. Ito. So, kahapon, mga sangkay, ito po ang nangyari. Sobrang init ang panahon. Hindi ko alam kung, I'm sure naman, ramdam na ramdam nyo ito, pambihira. Ayan po. Pero bago yan, bago natin pag-usapan yan, mga sangkay, ngayong araw mismo, maraming mga eskwelahan ang nagsuspindi. Ayan o, suspendido ang face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa. Ngayong araw, Biyernes, Abril 5. Ayan. Ano ang dahilan? Dahil mainit ang panahon. Matindi ang init ng panahon. Alam niyo mga sangkay, pag lumabas kayo, talagang para kayong nasusunog sa sobrang init ng panahon. Ngayon, eto ang nangyari kahapon. Kahapon mga sangkay, ito ang naitala ng mga matitinding init sa iba't ibang panig ng ating bansa. Umabot ng 44 degree. Ang init, o ang temperatura mga sangkay, heat index sa Katarman, Northern Samar, at Tuguegarao. Hapon ng Huwebes, alam nyo mga sangkay, 44. Napakalala po niyan, hindi ko alam kung gaano ka. Sobrang init po niyan mga sangkay. Para na po tayong niluluto sa araw niyan, mga sangkay, pag lumalabas kayo sa inyong mga tahanan. Ngayon, ibibigay ko sa inyo yung ideya kung bakit nga ba ito nagaganap ngayon, okay? No, siguro, sinabi na rin naman dito, pero pag-usapan po natin ng gusto. Delikado ang heat index na ito. Ulitin ko, sabi ng mga eksperto, delikado ang heat index na ito. Posible na ang heat cramps at heat exhaustion at pwedeng mauwi sa heat stroke ang patuloy na exposure sa ganitong kondisyon. So we have to be, mag-iingat po talaga. Mag-iingat. Kasi delikado mga matatanda, mga bata, mga sangkay. Naku po, ito po ang mahalaga na tayo po napag-iingat po natin yung mga lolo't lola. Kahit yung mga matatanda na mga tita natin, tito. Pag-ingatin po talaga natin. Sa mga
nagdadrive ng motor, mga nagtatrabaho na lagi pong nasa lansangan, yung mga takatak, yung may mga yung bebenta po ng candy, tubig sa kalsada at kung ano-ano pa mga sangkay. Please lang, magdala kayo ng tubig. Magbaon kayo ng tubig. Delikado po ito, mamaya bigla po kayong Ang heat index, ang init na nararamdaman ng katawan base sa pinagsamang epekto ng temperatura at dami ng moisture sa hangin. Ayan po mga sangkay. Atarman, 44. Tuguegarao, 44. Palawan, 42. Apari, Cagayan, 42. Dagupan City, 42. Diyos mio. Ngayon, mga sangkay, mukhang tataas na naman ata ito. Ito, walang mga pasok. Ito nagdeklara na po sila na walang pasok ang maraming lugar. Pampanga, public and private schools, Angeles City, public and private school, Toledo, Cordoba, Cebu, Tabugon, Cebu. So, napakarami na ito mga sangkay, Ayan. Tingnan nyo na lang kung andyan yung mga pangalan ng inyong mga lugar. Pero yun na nga, mga sangkay, suspended ang classes. Ngayon, eto, basahin po natin ito. Napakahalagang mensahe nito mga sangkay. Mainit, 41 degrees, no class. Now you will understand why for decades we tried to keep the trees alive and standing. May you finally realize the value of big trees around us. Ngayon daw, mga sangkay, sabi dito, mainit. Mainit ang panahon. Walang klase dahil sa init. Ngayon, eto. Ngayon, malamang naiintindihan mo na. By the way, may suot ko to mga sangkay. Itong gamit na to. Pero baka isipin nyo na panatiko tayo ng mga politiko. No. Na-miss ko lang suotin mga sangkay. Pero ngayon wala naman na tayong pinapanigang politiko. Gitna po tayo. Neutral po tayo. At ang sinusulong lang po natin ngayon ay yung economic chacha para lumago ang ating bansa. Okay? Pero dalawang to, sinuportahan ko naman itong sangkay dati. Pero bati-bati na tayo ngayon. Wala nang dapat pag-awayan. Ayoko na rin ng politics na yan, mga sangkay. Graduate na po tayo dyan. Na-miss ko lang talaga suotin. So sabi po dito, ngayon nare-realize nyo, naiintindihan nyo kung bakit noon at hanggang ngayon sinubukan namin na mapangalagaan ang mga punong kahoy na hanggat maaari hindi po sila mamatay, hindi po sila mawala, manatili silang buhay at nakatayo. Naway inyo nang naiintindihan o napagtatanto ang kahalagahan ng mga punong kahoy na nakapaligid sa atin. Alam nyo, mga sangkay, lagi ko na ito sinasabi. Hindi nyo na rin ako masisisi. From the start ng ating pagbablog, lagi kong sinasabi, alagaan natin yung mga punong kahoy. Alagaan po natin yung environment natin. Alagaan po natin yung kalikasan natin. Alam nyo, mga sangkay, napakahalaga nito mga punong kahoy, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Nagrabe yung init. Diba? Dito, mga sangkay, yung mga nagpuuputol ng kahoy, naku po, ayan. Ito na po yung resulta. Global warming, El Nino. Ayun na po yun. May global warming, may El Nino, yan po ang nangyayari ngayon sa ating mundo. Ito ang matindi. May global warming na nga or climate change na nagiging dahilan kung bakit tumitindi ang temperatura globally. Mayroon pang El Nino na nararanasan ng Pilipinas. So, ganyan po katindi ang nagaganap ngayon. Kaya mag-iingat po ang lahat. Ito po, kahapon lang ito nangyari. Tingnan nyo Ito yung mga capital city ng Southeast Asia. Tingnan nyo kung gaano kainit. Southeast Asia to Bangkok. Doon ito sa Thailand, tama ba? Thailand ba itong Bangkok? Bangkok 43 degree. Brunei 47
Mga capital city ito, mga sangkay, sa Southeast Asia. Ho Chi Minh City, Vietnam, 41 degree. Grabe naman po itong Brunei, 47. Ang lala. Jakarta, 41 sa Indonesia. Kuala Lumpur, 44 degree. Metro Manila, 40. Pero 'di ba sa sa area ng Samar at saka sa Cagayan, umabot po ng 44. Naipitaw, 41. So, Singapore 39, Vientiane 43. So, this is really happening right now all over the globe, not just in our country. That's why, mga sangkay, mag-iingat po ang lahat talaga. Ngayon, yung mga kabataan, yung mga bata, yung mga may edad na, mga sangkay, delikado po ito. O, ayan. Sabi po nang nag-comment, kahit mainit doon, okay lang kasi nakakasilong pa kami sa mga malalaking puno sa tapat ng school namin at sa mga classroom din namin. Di rin ganong mainit kasi may malalaking puno ng mangga sa labas na hinaharang. Correct, di ba? High school ako, mga sangkay, may malalaking puno kahit po. Minsan yung mga puno na i-issue dun, mga sangkay, na may mga maligno daw. May mga maligno, may mga kung ano-anong nandun, mga sangkay, na mga elemento. Pero guys, yun ang mamimiss natin. Kasi noon, ang mga eskwelahan, mayroong mga punong kahoy, may mga liblib. So okay lang kahit mainit ang panahon. Pero way back, mga sangkay, batang 90s, hindi ganun kainit ang panahon eh. Diba? Kayang-kaya pa natin maglaro sa kalsada noon. Mag-basketball sa gitna ng tirik na araw. Diba? Ay, nako. Nakakamiss yung panahon. Kahit tanghaling tapat tumatakas ako maglaro sa labas kasi kahit mainit yung hangin, sobrang presko. Tas tuwang-tuwa ako sa paligid kasi puro halaman, madaming tutubi. Nakakamiss. Ngayon, mga sangkay, we're living in, modern days. Na ang resulta naman yung kalikasan natin yung bagsak. Sabi po dito sa amin, initiative ng city yung magkaroon ng puno sa bawat sulok kaso may mga tao na pansarili lang ang iniintindi dahil wala maparadahan ang kanilang mga sasakyan. Yun ang problema. So ngayon, mga sangkay, ayun po. Mag-iingat po ang lahat, ha? Ayan mag-iingat po ang lahat. Napakarami pong nagsuspenda ng classes dahil delikado. Mag-iingat po ang lahat. Ay, nako. Dito natin masasabi na ang climate change, El Nino, is happening right now at damang-dama po natin yan, mga sangkay. Ano po ang inyong komento? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel, guys. Sangkay Revelation. Hanapin niyo po sa YouTube. Okay? Hanapin niyo po sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Dito pinag-uusapan po natin yung about sa mga propesiya sa Biblia. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.